Meanwhile, drone seeding has made harvest easier for farmers in Oriental Mindoro. The details from Mobile Journal, Merimon Reyes. Isa ang Pilipinas sa major producers ng bigas at palay sa mundo. Kaya batak sa trabaho ang ating mga lokal magsasaka. Pero ano naman kaya ang mangyayari kung pasukin ng modern technology ang agrikultura? Hindi lang kumukuha ng video ang drone na ito. Ang dala kasi niyan, mga binhi. Ang tawag sa ginagawa nito, drone seeding. Demo ito ng Department of Agriculture ng pagtatanim ng binhi ng palay gamit ang drones noong January. Kuwento ng isa sa mga may-ari ng palayan sa Santa Brigida, Mansalay sa Oriental Mindoro, mabilis daw ang isinagawang demo ng drone seeding. Sa loob lang ng 2 hanggang 3 oras, tapos na agad sila. Sa isang lipad daw ng drone ay 1 hektarya agad ang kaya nitong sabugan ng binhi dahil sa 15 kilograms nitong capacity. Bagsak lang palay. Naglalaglagan lang po. Parang ganyan-ganyan, no? Parang ulan. Mas madali ang drone seeding kaysa sabog ng tao. Ang drone seeding kasi ay minuto lang, tapos na yun sa hektarya. At matipid sa bini. 10 minutes, tapos na agad yung isang hektarya. Tao ay halos parating araw. Makalipas ang ilang buwan, naani na ang mga tinanim sa drone seeding nitong April 29, nakita rin nila ang pagkakaiba. Sabi ng ilan, hindi raw kasing dami ang naani na palay kumpara sa tradisyonal na pagtatanim ng binhi. Say naman ng iba, mas marami raw ang naiani at mas matatangkad at malalaki naman daw ang naging tubo nito. Sa isang buwan, umaabot ng 1 milyong piso ang budget sa pag-sustain at maintain ng 30 hectares na palayan. Kaya tansya ni na Ate Melrose ay nasa 50% daw nito ang matitipid nila sakaling maging moderno na lahat ng aspekto ng pagpapalay at saka. Yun nga lang, iniisip naman nila ang mga posibleng mawalan ng trabaho. Kaya say ni na Ate Melrose, pag dumating ang araw na magiging moderno na talaga ang pagpapalay at saka, hahanapan pa rin daw nila ng job opportunity ang mga kababayan nila. Ay, magreklamo yung mga trabador ko, wala na sa gawin. Wala na sila hanap buhay. Marami sila, mga 10. Bukod yung taga-sabog, bukod yung taga-kanal, may taga-akot ng palay. Marami sila. Akot ng bini. Yung pagsabog, pag-ani, talagang nawala ng trabaho yung mga tao. Maganda raw kaagapay ang teknolohiya tulad sa pagsasaka. Pero para sa kapakanan ng pamumuhay at trabaho, kailangan pa rin daw ng balanse para walang maiiwanan. Mobile Journal, Merimon Reyes po. Hatid ang muka ng balita.